na ako, blessed kayo ko sa mga bata, ninyo din nga pagdating sa worship, they just, grabe, nag-join sila sa worship. Why? Kamu ang ilang model. What if sa time sa worship, wala mo'y action? Bisan sa pagkanta, dili mo ganahan. Kung sa ilang kopyahon, double portion. Mali ang ilang kopyahon. Bisag kana na lang atong motivation because we are preparing them for the next generations. And I believe kining mga butang ginapahaluna ni Lord para sa atong tanan. God's plan is far more greater than your plan. Remember that. Kung nindot imong plano, far greater ang plano ni Lord sa imo. Do you believe that? Do you believe that? Be convinced, Lord, na ako'y plano Ginoo, pero Lord, mas grabe imong plano sa ako. Lord, gusto ko masinso. Lord, mas kuyaw ang imong plano sa ako, Lord. Lord, gusto ko mag-expand. Ingon si Lord, mas dako ang gusto ni Lord. Far greater. So asa man ka mo dool, asa man ka magkontento sa imong plano lang o mag-connect ka sa plano ni Lord. Kay far greater man iyang plano. That's the time for you to decide to connect that to the Lord. Lord, gusto na ako, maayos ang akong pamilya. Ingon si Lord, mas labaw diha akong gustong mahitabo nimo. Where in fact, you cannot do it on your own. Gusto na ko, Lord, mabag-o sila Ginoo, mag-join sila sa ako. Far greater ang plano ni Lord, the more ka nga magdut-dut sa presence ni Lord. Kaysa nahimo silang hinungdan usahay, nga magbugnaw pa ka nga mag-alagad kay Lord. No. Because again, baliko na ako, after all, giimo nang gibuhat sa ila, nag-share ka na sa ila, nagpakita ka na sa imong life consistently, and then sila, dili pa gihapon magtamod, after all, magbuwag ra gihapon mo. Pag rapture, biyaan ra gihapon nimo na sila. How you wish, makauban sila, wish na lang. The reality is, kung dili sila mag-connect kay Lord, dili na dawaton si Jesus Christ as their Lord and Savior, dili sila mag-decide nga mag-serve kay Lord, kanang imong wish lang na siya kutob. I hope makita ninyo kini nga mensahe. Kaya, do what you can. Minister to your loved ones. Do whatever you can do para sa ilaha, para masabtan nila that you're standing strong and still in the ministry that God has given you. Do you know what really matters at the end of the day? Ang imong spiritual family. Kini ang imong makauban sa langit. Sugot ka, lingi daw na, ikaw man day akong kauban sa langit. So, di tagig kaawayon. No, di kita mag-away, kita man day magkuyog sa langit. Is that an amen? Na mauni mga dagwaya ang makita nimo sa langit. Kay mao man imong spiritual family. Well, kung ang imong physical family na convert pag sila sa spiritual family, praise God. Uban-uban tang tanan sa langit. Dili ta mahadlok sa rapture kay kuyog man pud sila. Why? Because we have decided nga mag-serve ta kay Lord. Ug mao kini ang gina-remind ni Lord sa atong tanan. Let me bring your attention to the reading of the word. Dinita sa 2 Peter chapter 3. Verse 10 to 18. Para lang yun ma-confirm, ma-affirm ang mga butang karon nga akong gina-share diha kaninyo. 2 Peter chapter 3. Mag-start ko read sa verse number 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Way nahot na, way bilin. Back to zero. Pulbos tanan when the day of the Lord will come. Verse number 11. Since everything will be destroyed in this way, this is the question, what kind of people ought you to be? This is the message. Ang tanan nga imong gihaguan karon, ang tanan nga para nimo grabe ka importante, special aning ibabaw ning kalibutan, ingon ang pulong sa Dios zero. Why mahibilin?
Ang tanan nga precious sa imo karon, one day, wa na kay makit-an. This is the Word of God. So kung naa kay gipalabi karon more than sa imong relasyon kay Lord, even ka na, mawahanaw na. This is the message in the last days. That's why the question is, unsang klase tao kamo dapat? What kind of people ought you to be? And the answer is in the next line. You ought to live holy and godly lives. See? Muna, kung wala tay word, usahay, ang inyong nalang banungog, grabe po na si pastor, mga saba man na si pastor, patuyang naman lang si pastor, wala ko nagpatuyang. Dunay basihan nato. And the message is all about concern and love to you. Okay? This is the message. Because I received the word. And this is the word of God. O dili ni siya mamakak. Dili ni siya nga, ay, imposible man ang mahitabo. O, sa ato, imposible, mahitabo ni siya. Verse number 12, it says, as you look forward to the day of God and speed its coming, that day will be bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Kalayo. Kinsa pa may makabarog, ana? Kinsa pa may makastand ni ana? Unsa pa mang kind of protection ang kaya niya buhaton para di siya mahilabtan? Nothing. Kaya kung masabtan ni mo, the more ka maging in love kay Lord, the more ka nga magdedicate kay Lord, the more nga si Lord nagyod ang imong priority in life. Because after all, wala man day ko may daw-daw sa akong kinabuhi. But of course, while waiting for that, go ahead. Be productive, but let your production nakakonect sa kingdom ni Lord. Dili dapat disconnected. That's why natay advocacy nga time sa pag-serve kay Lord, time sa pag-worship kay Lord, leave your business, leave even whatever things nga for you is important, and then balik lang after you spend time in the presence of the Lord. That is the word. And yet, daghan pa mga Christian, wa kasabot ni ana. Ang rason gani nga di sila makasimba ay nag-atiman manggugos akong business pastor. Maunay rason nga nung wa kasimba. Salamat sa grasya sa Ginoo. Tungod kay nay commitment kay Lord, nay grasya nga nagadaloy. Do not abuse that grace of the Lord. Because when Satan will come, like Job, gibisitahan ni Satanas, basig dili ka makabarog. Kay mo abot ang panahon, mapansin ni Satanas, nga nay argumento ni. And yet, praise God at the end, still God, dili ka niya pasagdan. Pero doon ay suffering nga nahitabo. Don't let that thing nga mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw na hulata. Ayaw na. I am warning you. Every one of us today. And in the next verse, ingon siya sa verse 13, but in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Pakpakan na to si Lord. Come on. Give praise to the Word of God. Wala tagihadlok sa Word ni Lord. Gi-encourage ta. Amen. And those things are just a warning, but the Lord will keep His promise. Samtang iyang gimelt ang mga temporary butang, He is preparing for a place of permanent. And we're in fact eternity nga place nga yang giandam sa ato. Verse 14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort. Say the word effort. See? Trabaho, no? Paningkamot. Desisyon eh. Dili hayahay. Na-struggle. Pero this is an effort. Wala nagsaad si Lord og bed of roses. Dunay tunok. Effort to be found spotless. Can you imagine that goal? To be found spotless, blameless, and at peace with Him. Paano ka maging at peace with the Lord nga wala ka nagtuman sa iyang sugo?
Di ba, mabati na tong tanan? Pag dili ka makasimba, murag, feeling ni mo, layo na ka kay Lord. You are not at peace anymore. So, sa imong buhaton, mubawi ko. Oh, that's the word of the people. No? Dapat niya ka din sa simbahan. Wala gyud, mubawi ra ko. Nga naman, guilty. Pwede man nga di na ka magsulti ni ana by just doing your part to really be in the presence of the Lord together sa mga brethren. Because this is now the goal. Stricto si Lord. Perfect si Lord. Holy si Lord. That's why ang iyang goal, make every effort to be found spotless. Impossible sa ato, no? Pero by the grace of God, when you just submit to Him, He will make you righteous. Si Lord ang mag-cause sa imo nga mahimo kang righteous, spotless, blameless, and at peace with Him. When I understand this, mga kaigsunan, makigrisel ko. Dili na ko madala og mga rason-rason. Pakonsinsyahon guna ko ang disciple. Hangtod ma-realize niya unsa ka importante di ay ni. Or else ako ang mandubag kay Lord. That is what I receive from Him. But you know what? Gusto lang ginako masayran ninyo. I will do this. We will do this with love. With pure concern. Wala may nagka-condemn sa inyo. Wala. But gusto na ako, masabta na itong tanan. Lord, dili ko gusto. Nindot na kayang gisugdan, Ginoo, pero napagyod eh. Mubalik pa yun sa dati. So ako nang subaybayan. Lord, na siya gisugdan eh. Grabe ang commitment ani. Nakita na ako nitong nag-encounter. Grabe ang hilak ni sa imo, Lord. Anit bigla na lang magbugnaw, maglamig, magpalayo sa Ginoo. Dili ko gusto. That's our concern. Kaya kung wala pa may concern sa inyo, nga naman day. Pero that is not, dili na mo kaya. Because we made also our commitment to God. Can I hear an amen to that? Verse 15. Bear in mind that our Lord's patience, means salvation. Ang uban mong mga tao, bisag nagpabadlong ko, lagi ko siluti ni Lord, okay raman tingali. The Lord's patience. Pero let that patience of the Lord will draw you to receive salvation. Ayaw hulata nga, napay kulating moabot sa imo. Ayaw hulata. Ayaw. Basi dili ni mo kaya. Ayaw po, pagkumpiyansa kayo, nakahimo kag sala, and then deliberate lang imong gihimo nga sayop, murag okay lang lagi. Ayaw po kumpiyansa. Dunay kind of attitude si Lord, ingon siya, bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Si Saul, subject na to para i-eradicate ni Lord. Pero grabe ang grace ni Lord sa iya, ha? Mahay na lang, nag-respond si Saul. Huwag nahimo siyang Paul, gigamit ni Lord. Ikaw, ang imo old nature, humana, bag-o na ka. Ingnay mong katapad, gamiton pod ka ni Lord. Receive it by faith. Verse 16, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, and they do the other scriptures to their own destruction. Ayan. Kini mga philosophy ni. Inyo nang masugatan, inig-conquest ninyo. Inig-OVE ninyo, daghan mga bright people. It-twist ang gospel. Even ang mga testimonies, it-twist nila. Be patient also sa ilang life. But stand on what is the truth, the word of the Lord. Second to the last verse, 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned. So grabe ng warning. Dili na ka ignorante. Giwarningan ka na nga mag-faithful ka. And yet, kung di pagig ka maging faithful,
nanay warning sa imo. Grabe na ang chance gihatag sa imo, grace ni Lord gihatag sa imo, and then imo paging gaabuso, nanay warning. Since you have been forewarned, be on your guards. Ingay mong katapat, be on your guard. Binisaya, pagbantay gayod. Ayan, mauna siya. Be on your guard, meaning be responsible, so that you may not be carried away by the error of the lawless and the fall from your secure position. Lawless, walay mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Ang ilang gibarugan, ang ilang posisyon. Secure position. Be warned, be on guard. Pagdating kay Lord, parihas tang tanan. No? Dili nagpasabot sikat ka sa gawas, kay Lord sikat na pud ka. Not at all. Prominent ka sa gawas, nailhan ka, whatever position that you have outside, pagdating kay Lord, usa lang iyang gikinhanglan, humility. Kaya mapansin niyo sa worship, pag nasabtan nimo ang imong relasyon kay Lord, wala ka gaisip si kinsa kay. Pagdating kay Lord, pag worship, si David gani, hari eh. Gihukas niya ang iyang pagkahari para lang mag-worship kay Lord. Usahay mo niyang hindrance. Labi na kung feeling nimo, grabe ka kasiksi, gwapa na kay ka, grabe. Pati pag-worship kay Lord, pina-simple na lang ba kay nga naman. Alang nga naman mo taas ko sa kong kamot, grabe naman. No? Usahay natay mga feeling na nga naman, pag-worship mo, limited eh. Pwede ba pagdating kay Lord, todo bigay ka? Maunay requirement. Sa tinuod lang, ang imong katapad maka-impluensya. So gusto na ka mo grak-grak na kay Lord, imong katapad, nagtabarog, rabag. Duhalay mapaingnan eh. Siya ang madamay sa imo, ikaw na lang madamay niya. Labi na gyud ko mag-worship ka, niya masikat pang lingi. Walay mahitabo nimo. Try to worship. Focus, close your eyes. Matingala lang ka. Dito na ka nagatubang sa likod. Uy, tuwa man dito. Kaya nga mong gi-mind ang presence na lang ni Lord eh. Matingala, dito na ka nagatubang sa imong katapad. Grabe mo ana to. Naana diya sa iya imong nagdagway. Kasi gi-mind na lang nimo ang presence ni Lord eh. Pero kung grabe ka conscious sa imong palibot, dili ka ka-worship. Gusto na ako i-practice nato na. Because si Lord gusto niya, pag-abot sa iya ha, wala kay reservation. Dapat pag-awit nimo, sige na ako nagbalik-balik, pero murag di pa gid ako ma-feel eh, sa inyo. Hilom pa gid usay, grabe pa gid kahilom. Murag ang kanta na, grabe na ka-wild na diri ang mga grabe. Ang drummer na to diri, murag lagpot na ning mga drum ri para lang gid nga maukyab ta sa pag-awit. Ikaw niya, wa pag timing imong pakpak. So ginatudluhan ta din ni igsoon. Pagsulod nimo diya sa atong pultahan, bugnaw na ba atong room? Di ba? Init ba dito sa gawas, di ba? Pagsulod, ay salamat. Wow, Lord. Pagkanindot sa imong presensya, kana dapat ay mong hunaon-naon. Lingkod na ka diha, iandam na imong kagalingon, dugay mong sugod ang dugaya na nila, excited na kay ko, dapat ingani mong feeling, no? Ato nang i-practice igsoon kay pagdating kay Lord, tudo bigay ta. Amen? Next Sunday ato nang buhaton. Unya sa last song, ha? So nako makita na ako niya sa last song. Sa atong closing song, ato nang buhaton. Go wild ta in the presence of the Lord. Kayong asa pa man ninyo gina-reserve ang imong strength para dito? Para sa pagpangumpanya ugma? Oh? Gabi ba si kusog ka mo balay-balay ba karong semana ha? Manuktok. Kay gisugo ka. Kay naigipadala nimo. Grabe dito, murag grabe ang imong heart dito ba? Wala man ay problema. Kaya ato man ang buhaton. Pero what I'm trying to remind everyone, we need to do it. Make effort. Last verse, verse 18.
This is it. Atong basahon, ready? Go. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Na word diha nga grow. Mutubo ka. Samtang nagakadugay ta nga nag-serve kay Lord, naging stable ka. Dili na ka biklonon. Di na ka manluod. Ingnay mong katapat, ayaw na papanluod. Wa lang ka nag-greet sa imong birthday, nang luod ka na. Wala man na diri, wala na diri. Pwede man nga ikaw mag-greet sa imong kaugalingon, happy birthday myself, ibutang diha sa FB. Humana, ang kaso. Dili na nato portion. Mag-grow ta in the Lord. Mag-grow ta in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. O ang tanan nga resulta, tanan nga mahitabo, all together say, to Him be the glory both now and forever. Say amen. Pagpaka na to si Lord ni Ana. So receive your portion. Because this is the way the Lord is leading us. So sa tanan nga nila, regardless, bago pa ka nga nag-join sa family sa GCM, dugay na ka, what really matter now is the condition of your heart. Paano nimo enhance ang imong gihimo nga covenant commitment diha kay Lord? One day, kanang tanan nga atong gi-advocate, mahitabo siya because the promise of the Lord will surely be manifested in the midst of us. Shall we all stand? Nindot kayo itong word kaganina nga gibasa ni Tony sa Joel chapter 2. Na yung word ito kaganina nga gi-highlight nato, a call for repentance. You know what? Every day we need to repent. Maginulsot ta sa matag adlaw. Kay mao na siyang key of cleansing. Kay kung walay repentance, walay cleansing. Kung walay paginulsol, walay cleansing mahitabo. Kaya ang repentance speaks about, nag-decide ka nga, ako nang tuldukan ang akong maot nga gihimo o maghimo na ako og bag-o para kay Lord. That is repentance. 180 degrees turnaround of your life. So this morning, we will do that. Bow down your heads and close your eyes. All together, hinulsol ta kay Lord, mga itagpasaylo kay Lord, para i-prepare ta niya sa new decade. Come on, open your mouth. Lord, thank you for giving us the family. Lord, salamat nga gitagani kami og pamilya Ginoo nga andam nga makigduyog sa journey sa pag-fulfill sa imong purpose sa among life. And today, O Lord, nagaduol kami kanimo even as a church. Before ka, Lord, mag-start og bag-o kanamo, bag-ong dekada sa among pag-exist as a family. Lord, among gipangayuan o kapasayluan ang tanan nga among kapakiyasan. Naanang imong word, mga declaration. Pero kung wala ang paglimpyo o paghugas, adunay babag. Naana ang panalangin, Lord, kay tinubdan man ka sa panalangin. And today, Lord, among gihinulsulan ang among mga kinabuhi nga wala na tunong diha kanimo. We are not yet a good steward in the past, O Lord. Doon na pa'y dagang issue sa among life nga dili mi nahimong kapiyalan nimo.
Ang among time, wala na mo nag-google, diha ka nimo ginsakto. Ang among kusog, wala na mo nagamit, diha ka nimo sa tama. Ang among kwarta, among money, Lord, daghan ka namo, Lord, nga wala pa naging faithful sa ilang commitment, diha ka nimo. Forgive us, O Lord. In the name of Jesus, right now, we dedicate to you, Lord, this kind of life, Lord, na mahimo kami nga faithful steward nimo sa time, sa effort, o sa among resources. Father, we also confess that in the past, Lord, dili kami mga good manager. Nahimo kaming abusive, Lord, sa imong mga blessing and opportunity. We repent on that, O Lord, as a church, O God. Lord, buksan nimo ang bag-ong nga dekada kanamo nga kaming tanan, Lord, mag-journey. Willing magtuon, Ginoo, nga mahimo kaming good manager. Naana ang resources nimo, Lord. Naana ang time, naana ang trabaho, naana ang business, naana ang opportunity. Lord, himuha kami nga mga maayo nimo nga mga manager nga naga-manage sa tanan nga imong gipiyal kanamo, Lord. Nga bilang mga manager, Lord, wala kami ang kunon nga amoa. Kung dili amo lamang i-manage, aron mo lambo. Gani dili kami ang tag-iya sa mga disciple, kay imo man ni sila nga mga disciple, Lord. Bagkos, Lord, tagay kami kaalam paano kami nga mahimong manager, good manager, mahimong amahan o ginahan kanila, nga mulambo ang ilang kinabuhi o mag-produce pagyud og daghan ng mga disciple. Lord, dada kami ni anak nga decade as we look forward. While waiting, Lord, for the rapture, God, tanan kami active nga nag-participate. The more kami, Lord, na magiging mag-asinso, mulambo among kinabuhi. The more kami nga magiging higugmaon sa among isig katao. The more kami nga dunay compassion, Ginoo. The more kami, Lord God, nga mulambo even ang among mga material nga mga butang. Nga gikinahanglan namo para the more kami maging effective nga nag-serve kanimo. Thank you, Lord. Kay kining tanan, blessing man nimo na, Lord. Walay iha sa demonyo. Ang tanan imuha, Lord. Ikaw ang nag-create sa langit o yuta. Tanan nga mong makita, ikaw ang tag-iya niini. Lord, amo ning ibalik diya sa imo, Ginoo. I-dedicate na mo diya sa imo, Lord. Parang tanan nga kaptangan na mo, useful for the kingdom of God. Lord, I thank you for everyone belonging to this family. Lord, mabati na mo karon ang commitment, decision, Lord, covenant once again. Para the more kami nga maglambo according sa imong word. We will live according to your grace. We will live according to your mercy. We will live according to the wisdom available through the power and the moving of the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome in our lives. You are welcome in our church. You are welcome in our family. You are welcome in our business, in our work, in our school. Holy Spirit, let the conviction of the Holy Spirit be upon your people, Lord, that we may be able to serve you for the rest of our lives. All glory and honor belongs to you today as we continue, Lord, to declare the praises of your holy name. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Praise and worship, please come. Let's glorify the Lord. Let's worship.